At nandito na naman tayo sa ating no contact update segment para sa araw na ito, August 27, 2026. Alamin natin ang real-time energies ng person mo. So, pwede mo i-pause ang video na to for a while at isipin siya because that is one way of setting your intentions and then i-resume back mo na lang once na done ka nang gawin iyon. At yun nga, na kung di mo pa knows, wala po tayong gender dito, bae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Okay, you can also check out our other channel, Dalnim, which means Goddess of the Moon in Korean, for more collective readings for all signs naman yan. Link down below lang po sa ating description box. So, hi sa ating mga bagong viewers! My name is Yan, returning instant buyers. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. So let's take a look at the real-time energies. When we say real-time energies, energy po ito ngayon ng person ninyo at hindi po yesterday and not even tomorrow. Let us see what is happening sa yung person's head, sa kanyang thoughts, and sa kanyang emotions and feelings. Is this person here still in love with you or is there still attraction present here? So, just take only what resonates. And, paalala lang din sa mga tumatambay lang na maaari pa rin kayo rito, no, na mahagip ang energy mo. Kaya naman, may posibilidad din na kahit nakikichismis ka lang, makaka-resonate ka din. Yes, ganun yun. Kasi you are giving out your energies too. So, let us see. Archangel Michael, thank you so much. Guardian Angels of Collective, can we get real-time energies here about Collective's person? Okay, so let's go ahead and check this real-time energies po. Ibig sabihin, energy niya po ngayong araw na ito or ngayong mga oras na ito. We have here para sa kanya, King of Cups or the King of Hearts in cartomancy. We also have here this Knight of Wands. Okay, Eight of Wands. Pero nabanggit ko Knight of Wands. Yan, yung lettering kasi mga babes. No? Four of Pentacles. Seven of Swords. Ten of Swords. Princess of Coins. Three of Swords. Nine of Swords. Oh, puro swords. And the Princess of Cups. Okay. May binabalak siya pero hindi masama ang balak niya. At wala ring alak dito, yun oh. Ano yung miss yan? 'Pag may alak, may balak. Walang gano'n dito pero may balak siya, pero yung balak niya hindi rito magdudulot ng harm sa'yo. Okay, sorry about that commercial mga babes 'no. Let's now go back dito sa ating pinag-uusapan. So meron siya ritong balak 'no, and kung atong balak na 'to 'no, with this Eight of Wands energy, okay, this has something to do with communication. Tapos nagkalat pa dito yung swords 'no. Kung sino man 'tong energy na 'to 'no, yung balak dito has something to do with itatapat, itatapat parang may schedule, eh. Parang meron ditong specific calendar date, yan oh. So, puwedeng ang calendar date na yun ay may kinalaman dito sa importanteng araw sa buhay mo, but doesn't have to be na birthday mo lang yun. Parang may energy rito na importante yun sa like let's say puwedeng birthday ng mom mo, aside from birthday mo baka ano pa importante rito 'no, na sine-celebrate mong araw 'no, lalo na iba dito parang may pet kayo, okey, maaaring kung ano man ito may energy that with the Four of Pentacles 'no, kung yung mga may pet lovers diyan 'no or may pet talaga kayo, baka birthday ng alaga ninyong pet, 'yan 'no, baka diyan itatapat, okey, or baka naman pet ninyong dalawa ito, 'yan 'no. So, whatever the case may be 'yan, basta may special date dito, something to do with pets. Sa iba sa inyo, iba sa inyo birthday naman po 'yun, yung iba naman po sa inyo yung special date na 'to may kinalaman sa tao sa buhay ninyo, like baka birthday ng mama mo, birthday ng, kapatid mo, may mga ganyan. Okey, so just take only what resonates or baka naman
Eto yung special date ninyo dati, 'yan 'no. So, dun ka niya balak na kausapin. So, ang taong ito tapos na siya sa pagpaplano, tapos na siya sa mga pag-iisip ng puwedeng gawin, tapos na siya sa lahat rito 'no, ng mga bagay na puwede ritong, i-offer sa'yo, tapos na lahat ng yun 'no. Nandidito na siya sa pagkasa ng eksaktong oras, panahon 'no, at petsa, calendar date para kayong dalawa dito 'no ay, mag-usap na talaga 'no, yun ang nakikita natin dito kasi okay, I call it the Knight of Wands kanina kung maalala ninyo 'no, and wala tayong coincidence dito pero 'yan ang Eight of Wands. Ibig sabihin kasi yung Knight of Wands ay may energy ng hindi yun yung umaatras pa. Ibig sabihin yun yung parang, sumasabay na sa flow ng mga pangyayari 'no, tuloy kung tuloy ganun yung energy, wala ng atrasan 'to, gano'n. So nakikita ko na yung communication with the Swords right in here present 'no, yung communication itutuloy niya na. Kasi parang sinasabi niya rito na kung hindi ko pa 'to itutuloy ngayon, pero itutuloy ko rin naman 'to sa mga darating pa na maiisip ko rito, ba't hindi ko pa ituloy ngayon? Yung parang gano'n, yung parang kung gagawin ko rin naman 'to at kung ang ending ay gagawin ko rin 'tong pag-uusap na 'to, bakit hindi ko pa gawin ngayon? Bakit ko pa ipatatagal pa or ide-delay pa dito? Tama, 'di ba? Parang ganito lang 'yan, eh, 'no? Kung wala ka namang ginagawa ngayon, bakit hindi mo na gawin yung gagawin mo ngayon or bakit hindi mo na gawin yung gagawin mo dapat bukas sa ngayon kung wala ka namang ginagawa ngayon? May point, 'di ba? So, parang gano'n siya. Parang may energy siya rito na wala ng atrasan 'to, ito na yung calendar date, ito na yung ikakasa ko. Yung iba mahilig magbilog sa calendar niyan or mahilig mag-note sa kanilang kalendar, iba matandain 'no. Ito yung araw na kakausapin ko na si collective, ito yung araw na haharapin ko na si collective, ito yung araw na magpapakita na ako kay collective, ito yung araw na sasabihin ko na kay collective ang lahat-lahat ng gusto kong sabihin, you know. So whatever the case may be, just take only what resonates. Okay, sorry about that commercial again mga babes, natuloy na natin yung pinag-uusapan natin dito. So yun nga, parang calendar date talaga. Iba kasi mahilig magbilog 'di ba, sa mga kalendaryo. Iba naman matandain dito 'no, and yung iba kasi puwedeng ito ay, kaya nila matatandaan kasi baka ito ay kailangan nilang i-leave or ipaalam sa kanilang work 'no, na hindi sila makakapasok, absent sila niyan 'no. So may mga gano'ng klase na energy or iba dito ang layo kasi, parang kailangan dito na talagang leave or mag-file ng leave sa work na parang malayo minsan. Kasi iba dito parang LDR kayo, yun yung energy niyong dalawa. Literal na malayo siya sa lugar ngayon, 'yan. And with the Seven of Swords energy, nakita ko rin dito na parang may mga bagay siya rito na sinabi sa'yo 'no, na kasinungalingan dati, hindi totoo 'no, and dito nakita ko kung ano-ano yung mga yun. Ano yun, Miss, yan? With this King of Cups energy, Seven of Swords, hindi totoo yung sinabi niya sa'yo dati na hindi ka na niya mahal kasi totoo yun. Ay, Miss, yan talaga ba? Hindi totoo yung sinabi niya noon sa'yo na hindi ka niya mami-miss or hindi ka niya maaalala, hindi totoo yun, okey? Nagsinungaling lang siya, 'yan. Kasi ang totoo, mahal ka pa nitong tao na 'to kahit sinabi niyang hindi ka na niya mahal, okey? At hindi rin totoo 'no, gawa-gawa niya lang dito 'no, yung kaniyang mga pinagsasabi noon 'no. Na tingin ko merong dahilan na tinago niya rito sa'yo bakit niya yun sinabi, 'no. Tsaka ang taong ito parang marami siyang insecurities dito 'no, wag kang mag-alala kasi ipapaliwanag niya rin naman yan, eh, ano. Basta sinabi niya kung may sinabi siya rito na huwag mo na ako kausapin kasi hindi na kita mahal, ayaw na kita makita, ayoko marinig yung boses mo, naalibadbaran ako, yung mga gano'n. 'No, yung mga nakasakit ng damdamin mo na nanggaling sa bibig niya mismo or siya mismo yung nag-type nun 'no, kung chat man 'yan or text man 'yan o tawag man 'yan o voice call 'no, voice, mail, 'di ba? So, kung ano man 'yan, nakita ko dito na itong person na 'to 'no, ay may energy rito ng totoo 'yun, okey? Yung kanya rito 'no, na sinasabi na hindi siya nagsisinungaling, you know? Anong ibig mong sabihin dun, Miss, 'yan? Ibig sabihin may dahilan kung ba't siya nagsinungaling, kung bakit niya yun sinabi sa'yo,
okey at may kinalaman yun sa insecurities niya, malalaman niya yung dahilan kung bakit niya yun sinabi. Pero hindi totoo na hindi ka na niya mahal kahit sinabi niya yun. Alam ko naguguluhan ka sa kanya. Ako din, eh. Pero nung nakita ko na may insecurity siya, kasi yung iba dito parang may kinalaman sa trabaho, hindi ko alam. Parang meron ditong parang pati sila ang tingin nila sa sarili nila rito parang hindi sila nag-i-improve sa work or parang hindi ka nila rito as in papanindigan sa pagbibigay ng maayos na buhay sa'yo, 'yan nakita ko rito. Ta's yung iba parang may mga utang rito na parang paano sila makakapag-focus sa'yo kung may mga kailangan silang mga bayaran na mga debts, 'yan, oo. So, whatever the case, maybe may gano'n. Iba naman yung insecurities naman dito, parang hindi tayo bagay, parang yung level naman dito may kinalaman naman dito sa ewan ko halo, eh, yung iba parang sa physical appearance parang you are too beautiful, too pretty, too handsome for him or her, o yung iba naman dito yun nga sa trabaho niya tsaka parang may problema rin, 'yan 'no. So, may gano'ng klase ng energy. Eh, so hindi lang tungkol sa third party yung dahilan kung ba't kayo naghiwalay, ano. So, parang siguro dati nilaban mo with the Three of Swords 'no, ano man yung dahilan na 'yan na parang willing ka na pakinggan siya, intindihin siya, yung mga gano'ng bagay 'no, pero nag-end up pa rin 'no, na pinili niya pa rin 'tong desisyon na 'to. So, parang ang nangyari dito sa pinaka nakukuha ko, nagsinungaling lang siya sa'yo, nag-hold back siya sa truth, 'yan 'no. So, parang kasi dito may pain, eh, may pain dito sweetheart, eh, 'no. Hindi niya talaga gusto yung paglayo sa'yo kasi dito para ring feeling niya pinagtatarak niya yung sarili niya rito ng, 10 espada 'no, sa kanya ritong dibdib, you know. So, ibig sabihin hindi niya gusto rito na nagpaalam siya 'no or na-realize niya na dapat hindi niya ginawa yun kasi meron ditong pagsisisi ng sana or parang kung ibabalik ko yung time, hindi ko yun pipiliin na gawin, yan. So, ganun yung nakikita ko dito. So, nakikita ko dito na itong person na 'to 'no ay nagbabalak dito na sabihin ang lahat-lahat ng ito, yan. At, nakikita ko rito na hindi siya rito nagsisinungaling sa kanya ritong nais na iparating sa'yo. Lahat ng maririnig mong paliwanag 'no ay, pure na truth or katotohanan dito. Kasi this person here parang what's the point of, ah, telling lies again if 'di ba? Parang nandodo'n na siya sa punto ng life niya na gusto niya na lang talaga rito 'no, ng peace of mind. And at the same time, gusto niya lang rin dito na maayos yung tingin mo sa kanya rito. So, parang kahit gusto niya na magkaayos or magkabalikan kayo 'no, parang pinakaimportante na lumalabas dito, hindi mo siya makita bilang monster or bilang halimaw or bilang pumangit kasi yung tingin mo sa kanya, eh. Okey. So, meron dong misunderstanding na gusto niyang iklaro, i-clear, gano'ng energy, 'no? And eto pa yung bagay rito na parang kung ito ay hindi tungkol sa third party interference, pero tungkol naman 'to sa mga pinagdadaanan niya na ang hirap lang talaga banggitin or i-share sa'yo. Ibig sabihin nun, this person ay protecting you from those problems 'no, na hindi naman niya nagawang mai-open sa'yo. Pero ngayon sasabihin niya na 'yan sa'yo. Hmm. Eh, teka lang miss niyan, kung sakali mong mag-usap kami niyan tapos ganyan pa rin yung ugali niya tapos makaka-encounter kami na magkakaroon siya ng problema kasi may encounter naman talagang problema in the future na pansarili or personal, baka hindi niya na naman i-open up 'no. 'Yan ang pagbabago niya dito. Kasi lumabas dito that with this Princess of Pentacles energy, sisiguraduhin niya na itong bagay na ito ay kanya na ritong ishe-share sa iyo. Yan yung nakikita ko rito. Kasi nga partners kayo, yan 'no. So, dapat alam mo rin yung parang mga pinagdadaanan niya. Pero sa kabilang banda, gusto niya na kapagka shinare niya ito sa'yo, meron na siyang nagawang parang first aid doon, 'no. Like let's say, 'pag kinuwento niya yan sa'yo, meron na siyang nakaabang na solusyon dun or plano na gagawin niya para masolusyunan yun, yung problem niya na bago niya yun ikuwento sa'yo. Yun yung nakikita ko dito, which is maganda. Kasi nga ayaw ka niyang bigyan ng isipin, alalahanin, gano'ng klase ng energy. Yun, eh, kung bibigyan mo siya ng chance or parang pagkakataon na, makabalik dito sa buhay mo, 'yan or maka-enter muli dito sa mundo at lalo na sa
puso mo. Yun, okey. So, initials na nakikita ko po dito capital letter S, capital letter P. Oh, yeah, SP, eh, this is your person talaga. I also have here letter M, R, T. Oh, MRT, baka mahilig kayo mag-commute, sumasakay kayo palagi diyan. I also have here capital letter Y, D as in dog, P, L, and last but not the least, we have C. So, ang atin namang small letters na nakikita dito, meron tayong dalawang O na nakikita pero maaaring hindi dikit yan. We also have here C, Y, G, U, small letter M, N, P, and last but not the least, we have K. So, ito yung mga nakuha kong mga initials and letters dito, mga bibs, no, na maaaring nasa names mo or names niya. Just take only what resonates. Aside from that, meron din dito nangingibabaw kanina pa nagpapansin sa akin ang number 2. So, ibig sabihin, this person right in here really do not want na mag-isa siya rito forever. So, alam niya na kailangan niya rito ng partner sa kanyang tabi. And that partner is none other than you and no one else comes close yan sa kanya. Oh. So, ito yung mga mensahe iwan ko na sa'yo, Yedora. Maraming salamat sa time mo. Again, I'm Yuriana Oni for the Ghost and Yana Duna for the Boys. Sana ngayon love and light. Ano yun?